So yun guys, samahan nyo ako at gawin natin itong automatic door lock itong sakyan. So tara guys, gawin natin. So yun guys, bali kakalasin nyo lang po ito, yung mga tornilyo niya guys, bago iaangat guys. So isa rito, may tornilyo rito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, tapos anim dito guys. Tapos dito sa ilalim nakaklip lang yan guys, so igaganon lang yan bago aangatin. So yun lang po yung pagtanggal yan guys. Okay, so igaganon lang, ganyan lang yan guys. Bali unang step po ay check nyo po yung agad yung fuse kung putol o hindi guys. Bali gamitan lang po ng light tester guys para makakuha yung continuity kung meron o wala. So yun guys, ang baling ginagawa po natin ay prove po natin na may problema yung wire nya, yung power supply guys. So pagdating dito sa kabilang dulo kasi ng cable guys, wala siyang supply, pero sa main fuse ay meron. So yan po. Ibig sabihin guys, fuse po yung sira niyan guys. So ibig sabihin, yung cable nitong fuse guys, sira po siya. Kaya gumana yung automatic lock natin guys. So yun po ang problema nito. Subukan naman tong lock natin, automatic lock, buo naman siya, pero dito lang nagka-problema guys, dun sa fuse. So yun guys, pag nirekta mo siya, nagana siya. Ayan, try natin guys okay, ayan guys. Nagana siya guys pag so may problema tayo sa fuse. So yung fuse kasi natin guys, ito po siya nangyari, ayan bali. So putol na siya guys dito, so, hindi lang siya kita, hindi naman siya na sira yung fuse mismo guys, pero yung kable ng fuse nagatuna. So yun po yung naging problema. So papalitan po natin ng bagong fuse guys, ito siya. Okay, so ito yung papalitan yung fuse holder guys. Ayan. So yan po, number 10 pa rin nilalagay natin guys, yung natin yung fuse, ilalagay lang din natin yan. Ito pa rin nilalagay natin guys. So tatanggalin lang natin itong wiring ito guys, baguhin na lang natin. So pwede natin i-recta na lang dito guys yung supply. So wala na natin dito guys. Yan, kukunin natin ito guys kung ito yung wire na ito guys, ito yun. So butin natin, tuloy na rin, magabok na rin siya guys, kaya doon na lang tayo magtatap sa main kasi baka maputol na naman uli guys eh. So ito yan siya guys, ito. Dito siya nakatap sa
supply na 12 volts. So 12 volts to guys. So ito yung light tester natin. Tignan natin guys yan oh. Yan. So hindi nakita nyo guys yung ilaw. Yan. So dito tayo kukuha na supply nyan. Place tayo dito guys. So ito guys, lalakayan lang natin ng konti yung katla para umano siya. So ito guys, pag nag-i-splice kayo, lalo pag nasa live wire na, although hindi naman yan nakakuryente, wala naman tong kuryente kasi 12 volts lang yan guys, DC. Ngayon, ingatan nyo lang sumabit dito sa metal para hindi pumutok yung fuse nyo sa ano, accessory, kasi may fuse sa accessory guys. Yan. Yan guys. Kasi puputok nyan guys yung accessory fuse pag hindi mo siya pag sumabit yan guys. Yan, titipan natin guys. So may discard rin pag tape nyan guys kung gusto mong hindi ka mahirapan. So bibilot pa lang ito guys kasi masikipan. Pag ganyan masikipan guys, pag ganyan masikipan guys, ang gagawin mo, bumilot ka lang ng electrical tape yan. Tapos saka may pulutot dito guys. Yan. Okay. So ganyan po guys pag okay. So dito tayo sa kabila guys. So ito guys, bali tatap natin dito. Ito guys, tatap natin dito siya. So yun guys, bali mangyayari ito, tatap natin dito mismo. Okay. So talupan natin ito guys, yung kabilang dulo. Pag magtatalop ko ng ganito guys ng wire, huwag nyo ganong kabiin pag yan mo siya, kasi pag tinalupan mo, kasi once maaari kasi ma-damage yung wire guys. So isa pang problema niya guys, ito pa, so putol itong wire na to. So pag titignan nyo guys, yan prove ko sa inyo, yan, so green. Oh, so umilaw siya guys, di ba, pag ni-remote mo. Pero pagdating dito guys, wala nang lalabas na output dito sa dulo niya guys. Yan. Wala guys So may putol siya guys. So pag titignan mo, hindi mo siya ganong pansin guys, kasi gawa ng malinis, di ba? Pero may putol yan guys. So lalagyan natin ng panibagong wiring to guys. So yan yun tingin ko ito yan guys. May putol yan. Okay, so i-check natin guys.
So puputulin na natin guys. Puputulin natin dito banda rito. Ayan. At iba-bypass na lang natin. Wala tayong kulay green guys na ano na wire na pang bypass. So ito na lang itudugsong natin guys. So yun guys, nakita nyo bypass. Pinutol ko siya. Yan, so pinutol ko siya guys. Pinutol ko siya dito, so meron na siya guys. So yun guys, bali nagkaroon din siya ng problema sa supply na actuator guys. Ito. So papunta sa mga actuator po ito guys, yung nagbubukas-sara ng pintuan, pinaka automatic lock ng pintuan guys. Yan. So papunta po siya sa actuator. So nagkaroon din po siya ng problema din guys. So yun, so medyo ano na talaga yung wire niya guys. Medyo gabok na rin. So doon siya nagka-problema guys. Isa rin sa problema niya bukod dun sa fuse guys. Fuse housing. Napigtas na po yung wire ng fuse housing. Bukod dun guys, dito sa wire din na papunta sa actuator guys. Supply na actuator. Yan. Yan guys, so try natin. Okay guys, so naglalaro na siya guys, nabukas na yung ano. Okay. So ito yung pinaka-actuator guys nung lock natin. Okay, so yan. So ito yung naging problema niya guys, pinaka main wire. So pasensya na guys, wala akong kulay green wire na pandugsong, kaya binepasan ko na lang kulay blue na lang yun ano, although ang coding dapat yan is green. Okay, so dinugsungan lang natin, niremedyohan na lang natin yan guys. Yan, so babalutan ko na siya guys para malinis tignan. Yan guys, ilalagyan na natin itong control niya guys. So yung plug and play lang yan. So yun guys, natapos natin gawin. So ang naging problema po niya guys, yung pinaka fuse holder guys, sira po yung pinaka fuse holder. Yan. So nawalan po ng power supply papunta rito sa mga actuator natin. Siya naging dahilan kaya gumana po yung guys yung pinaka actuator. Okay, so yun po. So at bukod dun guys, nagka problema rin po yung main line ng ano, na kable ng actuator, yung supply niya. So yun po, kaya ayaw din po siya gumana. So dalawa yung naging problema nito guys, isa sa pinaka main cable ng actuator, yung nagsusupply sa mga actuator, at saka yung pinaka fuse holder guys. So nagka-problema na. So yun guys. So bali babalik na natin yung panel kung paano nyo tinanggal. Ganun din po pagbalik guys. So ito guys, ito sa power window, balik na rin po natin sa power window yan guys. Tapos ito yung sa ilaw nya guys. Bali plug and play lang ito guys. Ito, sasaksak nyo lang na gano'n. Balik natin guys yung matornilyo na tinanggal natin. So dito guys, meron isa dito, isa. Yan. So ito, may nakaklip lang yan, hindi mo lang ganun guys. Yan. Mga nakaklip lang yan guys, may clip lang sa ilalim yan. So dalawa. Tatlo. Apat guys.
Yan. So ito, 4. Yan, 5 dito guys. Yan. Yan sa baba guys. Ito, paglunan. Yan. Hirap po yung tabi niya yan guys. Okay, tapos ito, ilalim mo lang yan. Go na guys. Saka ng screwdriver guys, ganun mo lang ito. Tandaan nyo, nakalagay guys. So, go na. Yan. So, ganyan pong pagbalik yan guys. Tapos ito, i-clip po yan. Tutusok nyo yan. Okay, so yun na guys, ganun lang po ang pagbalik niyan guys. Simple lang. Yan. Yun guys, natapos natin gawin itong pinaka automatic door lock na nitong sasakyan guys. So ang ginawa po natin guys ay troubleshooting ng wiring harness itong automatic door lock sa mga actuator po. So yun po, sana may nakuha kayong kalaman sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.